Ramadan 2025. Ano ang dapat gawin at iwasan? Gabay sa tamang fasting at sala. Assalamualaikum mga kapatid. Ako muli si Legendary at maghahatid ng Islamikong kaalaman at ngayong malapit na ang Ramadan 2025. Ang buwan ng awa, pagpapatawad at pagliligtas mula sa apoy ng impyerno. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin, mga ipinagbabawal at ang mga pinakamagandang gawain upang tanggapin ni Allah ang ating fasting at sala sa banal na buwan na ito. Ano ang Ramadan? Ramadan ay ang ikasyam na buwan ng Islamic calendar kung saan ang Quran ay unang ipinahayag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Obligasyon ng mga Muslim ang pag-aayuno, saum, mula sa pagsikat ng araw, Fajr, hanggang sa paglubog ng araw, Maghrib. Mga ipinagbabawal habang nag-aayuno, mga nakakasira ng fasting. Pagkain at pag-inom, hindi maaaring kumain, uminom o kahit lunukin ang laway ng sadya. Pakikipagtalik, hindi pinapayagan ang sexual na aktibidad habang nag-aayuno. Pagsasarili, isa rin itong nakakasira ng fasting. Sadyang pagsusuka, kung sadya mong inilabas ang laman ng iyong tiyan, mawawala ng bisa ang fasting. Pagsisinungaling, paninirang puri, at masasamang salita. Ang fasting ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi pati sa pag-iwas sa kasalanan. Ano ang pinapayagan habang nag-aayuno? Pagligo at pagpapalamig, pinapayagan ang pagligo, pero huwag lunukin ang tubig ng sadya. Pagpatak ng eye drop or ear drop, hindi ito sumisira sa fasting. Pagsasagawa ng rukya at pagsambit ng dua, lalo na kung may sakit. Pagsasagawa ng mabubuting gawain, tulad ng pagbibigay ng sadakah at pagtulong sa kapwa. Mga dapat gawin para tanggapin ni Allah ang ating fasting at sala. Tamang niya, intention sa pagsisimula ng fasting. Ang intensyon ay dapat mula sa puso, hindi kailangang bigkasin pero maaaring sabihin, naway gawin kong pag-aayuno bukas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang intensyon ay maaaring gawin bago magsimula ang Fajr. Pagdarasal ng sala sa tamang oras, Fajr, ang simula ng fasting. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, sundin ang tamang oras ng pagdarasal. Tarawih Salah, extra prayer tuwing gabi ng Ramadan. Mga recommended na dhikr at dua tuwing Ramadan. Dhikr na dapat bigkasin ng madalas. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim, purihin si Allah ang kataas-taasan. Astaghfirullah, humingi ng kapatawaran kay Allah. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang sugo. Mga recommended na dua sa suhur bago magsimula ang fasting. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. O Allah, hinihiling ko sa iyo ang kalusugan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa iftar, oras ng pagbuka ng fasting. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. O Allah, para sa iyo ako nag-ayuno, sa iyo ako naniniwala, sa iyo ako nagtitiwala, at sa biyaya mo ako kumakain. Pagbabasa ng Quran. Sa buwan ng Ramadan, unang ipinahayag ang Quran, kaya dapat tayong maglaan ng oras sa pagbabasa nito. Subukan tapusin ang buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. Pagbibigay ng sadaka, kawanggawa. Ang pag-aayuno ay hindi lang tungkol sa pagtitiis sa gutom, kundi pati sa pagbibigay sa nangangailangan. Ang Zakatul Fitr ay dapat ibigay bago mag-Eid prayer. Qiyamul Layl, paggising sa gabi para magdasal. Lalo na sa huling 10 araw ng Ramadan, dahil maaaring ito ang Laylatul Qadr, ang gabing mas mahalaga kaysa 1,000 buwan. Ang Laylatul Qadr at mga gantimpala ng fasting. Laylatul Qadr, ang pinakamahalagang gabi ng Ramadan. Ang Laylatul Qadr o gabi ng kapasyahan ay isa sa huling 10 gabi ng Ramadan, lalo na sa mga gabi ng 21, 23, 25, 27 at 29. Sinabi ni Allah sa Quran, katotohanang aming ipinahayag ito ang Quran sa gabi ng kapasyahan. At ano ang makanapagpapabatid sa iyo kung ano ang gabi ng kapasyahan? Ang gabi ng kapasyahan ay mas mainam kaysa 1,000 buwan. Surah Al-Qadr 97 verse 1 to 3. Ano ang dapat gawin sa Laylatul Qadr? Pagdarasal ng Qiyamul Layl, night prayer. Ang pinakamagandang gabi upang magdasal ng taimtim. Pagbigkas ng dua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ikaw ay mapagpatawad at mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako. Pagbabasa at pagninilay sa Quran, subukan unawain ang kahulugan ng mga talata. Pagbibigay ng sadaka, kawanggawa,
Ang kahit maliit na donasyon ay may napakalaking gantimpala. Pagsisisi at pagsusumamo kay Allah, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang hilingin ang kapatawaran at biyaya, mga gantimpala ng fasting sa Ramadan. Ang Ramadan ay panahon ng pagpapatawad. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang sino mang magayuno sa Ramadan nang may pananampalataya at hangaring makuha ang gantimpala ni Allah, patatawarin ang kanyang nakaraang kasalanan. Bukhari, Muslim. May espesyal na pinto sa Jannah para sa mga nag-aayuno. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa paraiso ay may pintong tinatawag na Ar-Rayyan. Tanging ang mga nag-aayuno ang makakapasok dito sa araw ng paghuhukom, at kapag pumasok na sila, ito ay sasara na. Bukhari, Muslim. Ang dua ng nag-aayuno ay hindi tatanggihan. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. 3 uri ng panalangin ang hindi tatanggihan. Ang panalangin ng nag-aayuno hanggang sa oras ng pagbuka, iftar, ang panalangin ng isang pinuno na makatarungan, at ang panalangin ng isang inaapi. Tirmidhi, Ibn Majah. Ang fasting ay proteksyon mula sa apoy ng impyerno. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pag-aayuno ay isang kalasag, isang proteksyon laban sa apoy ng impyerno. Ahmad, Nasai. Dagdag na bahagi sa Ramadan para sa mga bagong balik Islam at hindi pa ganap na Muslim, para sa mga bagong balik Islam at interesadong matuto tungkol sa Ramadan. Sa mga bagong balik Islam o sa mga interesado pang matuto tungkol sa Ramadan, maaaring nakakalito sa simula ang pag-aayuno. Narito ang ilan sa mahahalagang bagay na dapat tandaan. Ang Ramadan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno ng pagkain at inumin. Maraming nag-aakala na ang fasting ay simpleng hindi pagkain at pag-inom sa maghapon. Ngunit higit pa rito, ito ay panahon ng espiritual na paglilinis, pagtalikod sa kasalanan, pagpapatibay ng pananampalataya, at pagpapalalim ng koneksyon kay Allah. Huwag matakot sa pagkakamali. Sa simula, maaaring mahirapan ang mga bagong balik Islam sa pag-aayuno, lalo na kung hindi pa sanay. Huwag matakot. Ang mahalaga ay ang pagsisikap na sumunod kay Allah at unti-unting pagyakap sa pananampalataya. Huwag mahiyang magtanong at magpaturo. Maganda kung may makakasama kang ibang Muslim sa pagdadasal, iftar, at pagsasagawa ng iba pang gawain sa Ramadan. Maaari kang sumali sa Islamic gatherings o online communities upang matuto pa. Dahan-dahan sa pag-a-adjust ng routine. Ang pagbabago sa oras ng pagkain, pagtulog, at pagdarasal ay maaaring maging hamon sa una. Pero tandaan, unti-unti kang masasanay at magiging mas madali ito sa paglipas ng panahon. Kung may medikal na kondisyon, kumonsulta sa doktor o isang scholar. Kung may sakit o medikal na issue, hindi ipinagbabawal ang paghingi ng gabay mula sa isang Muslim, scholar o doktor upang malaman kung maaari mong ipagpaliban ang fasting o kung mayroong alternatibong paraan tulad ng pagbibigay ng fidya, pagpapakain sa mahihirap. Huwag kalimutan ang Laylatul Qadr. Sa mga bagong balik Islam, huwag palampasin ang Laylatul Qadr. Kahit hindi mo pa kabisado ang maraming panalangin, sapat na ang simpleng pagsusumamo kay Allah gamit ang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mga karaniwang tanong ng non-Muslims tungkol sa Ramadan. Maraming hindi Muslim ang may mga tanong tungkol sa Ramadan at mahalagang ipaliwanag natin ito sa kanila ng maayos upang mas maunawaan nila ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Bakit kayo nag-aayuno sa Ramadan? Ang fasting ay iniutos ni Allah sa Quran. O kayong naniniwala, ang pag-aayuno ay itinakda sa inyo gaya ng itinakda sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah, taqwa. Surah Al-Baqarah 2 verse 183. Ang Ramadan ay panahon ng disiplina, pasensya at pagsubok sa pananampalataya. Ito rin ay isang paraan upang maunawaan natin ang nararanasan ng mahihirap at mas mapalapit tayo kay Allah sa pamamagitan ng debosyon at pagsamba. Hindi ba mahirap mag-ayuno ng hindi kumakain o umiinom buong araw? Oo, may kahirapan ito lalo na sa una. Ngunit sa biyaya ni Allah, nasasanay ang katawan at nagiging mas madali ito. Ang fasting ay hindi lamang pisikal na pagsubok, kundi espiritual na paglilinis. Maraming nag-aayuno ang nakakaranas ng mas matibay na disiplina, mas malakas na pananampalataya, at mas malalim na pasasalamat sa kanilang buhay. Sa kabila ng gutom at uhaw, nararamdaman ng mga Muslim ang kasiyahan at pagpapala ng Ramadan. Pwede bang hindi mag-ayuno ang isang Muslim?
Oo, may mga exemptions o dahilan kung bakit maaaring hindi mag-ayuno ang dang may sakit kung ang fasting ay maaaring magpalala ng kondisyon. Ang mga buntis o nagpapasuso kung makakasama sa kanilang kalusugan o sa kanilang anak. Ang mga bata na hindi pa nasa tamang edad, hindi sila obligado mag-ayuno. Ang matatanda na mahina na ang katawan, hindi na nila kaya ang fasting. Ang mga naglalakbay, traveler, maaaring ipagpaliban ang kanilang fasting. Kapag hindi makapag-ayuno dahil sa valid na dahilan, maaaring bayaran ito sa ibang araw o magbigay ng fidya, pagpapakain sa mahihirap. Paano kung hindi Muslim pero gusto rin mag-ayuno? Walang problema kung gustong subukan ng isang hindi Muslim ang fasting. Maaari itong maging isang espiritual na karanasan upang maunawaan ang Ramadan at madama ang disiplina ng mga Muslim. Ang fasting ay hindi lamang pisikal na sakripisyo, kundi isang pagpapalalim ng koneksyon sa Diyos at paglinis ng sarili mula sa masasamang gawain. Ano ang ibig sabihin ng Eid al-Fitr pagkatapos ng Ramadan? Ang Eid al-Fitr ay isang pasasalamat matapos ang isang buwan ng pagsubok at pagsamba. Sa Eid, ang mga Muslim ay nagdarasal ng sama-sama, nagbibigayan ng regalo at nagbibigay ng zakat al-Fitr, donasyon para sa mahihirap, upang lahat ay makapagdiwang. Ito ay isang araw ng pagkakaisa, kasayahan at pagpapasalamat kay Allah sa biyaya ng Ramadan. Mga kapatid, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na umabot sa Ramadan. Kaya samantalahin natin ang mahalagang buwan na ito sa pamamagitan ng pagsamba, pagdarasal at paggawa ng mabuti. Huwag nating sayangin ang gantimpalang inihanda ni Allah para sa atin. I-share ang vlog na ito upang makatulong sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Islamic content. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.